رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan, ipagpapala at abag na nag-iisang Diyos na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala. Bago akong magsimula, meron akong gustong maiwan sa kaisipan nyo. Ang paksa po kasi, ang dugong pantubos ni Jesus, ang tanging paraan. No? Wala na ibang paraan maliban sa dugo. Okay? Parang ganito. Parang sinasabi ni Ronald, ang tanging paraan para mapunta ka sa Zamboanga City, sumakay ka ng Air Philippines, aeroplano. Hindi Cebu Pacific, hindi Philippine Airlines. Air Philippines lang. Okay? Walang iba. Kaya, pagkatapos ng debate ito, pumasok sa kukonti nyo. Pagkatapos niya magpaliwanag na yung dugo pala ay isa lang paraan ng kaligtasan at meron pang ibang paraan, huwag kayong papayag. Kasi ito tinitindigan niya eh. Kaya, ako naniniwala, mahihirapan talaga si Ronald eh. Sayang yung 30 minutes mo sapagkat hindi ko alam kung kayo nakumbinsi na ang dugo ang tanging paraan upang tayo ay maligtas. Ang tinalakay niya, Quran. Mamaya, masagutin natin yan. Kasi, itong topic na to, the way I see it, parang sinasabi sa akin ni Ronald Lupito, ang tanging paraan para mapunta ka sa Zamboanga, sumakay ka ng LRT. Napaka-imposible, di ba? Kasi tinitindigan ko, tandaan nyo kapag ang dating ng kanyang presentation, yung tugo pala, isa lang paraan, may ibang paraan pa, hindi niya napapatunayan yung kanyang tinitindigan. Diba? Ang burden of proof sa kanya eh. Kasi mayroong tangi. Pag sinabing tangi, ewan ko lang, pag sinabi na sa kanyang mahal eh, ikaw lang ang tanging mahal ko, meron pa palang iba. Diba? Pag sinabi mong tangi, isa lang yun, wala nang iba. Okay? Ngayon, unahin ko muna ang Quran, kapiraso, patungkol sa pagtutubos. Kasi ito yung paksa natin sa pagtutubos. Ano bang sinasabi ng Quran tungkol sa ransom? Para sa mga non-Muslim, gusto kong ibahagi sa inyo. Namnamin po ninyo yung mensahe ng Quran. Ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبشرونهم يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تحويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى. Ano pong sabi ng Quran? Pagdating ng araw ng paghukom, yung taong sumalangsang, yung taong hindi naniwala, yung taong hindi magtatamo ng magpira ng awa ni Allah, yung taong hindi maniligtas, nakita niya na yung pagpaparusa. Iibigin niyang siya'y matubos. Huwag lang siyang maparusahan, matubos ng kanyang sariling anak. Huwag ako! Ang anak ko, parusahan niyo, huwag ako. Sa mundong ito, mahal na mahal ni anak niya, ayaw ipakagat sa lamok. Pagdating sa kabilang buhay, gusto niya yun ang mapahamak sa impyerno ko. Wasahibati wa akhi. Matubos ako ng aking asawa, ng aking kapatid.
Hanap ko pati asawa niya. Matubos ako ng asawa ko. Huwag akong parusahan niyo. Asawa ko na lang. Huwag ako. Kapatid ko na lang. Ano bang sabi? Wapasilatihi allati tuhawi. Pati ng kanyang mga kamag-anak, yung nagkanlong sa kanya, pati yung kanyang magulang, yung nag-alaga sa kanya, sila na lang ang pantubos ko. At pati lahat ng tao sa sangkalupaan, matubos siya, huwag lang siyang maparusa. Anong sabi ng Diyos? Kala, aba hindi po pwede, walang tubos-tubos ngayon. Ang tubos sa Tanggunting, sa Cebuana Liler, doon may tubos. Pag nagsala ka, magtutubos ka. Walang tubos-tubos. Yan po ang pagtutubos, ransom. Kaya Ronald, pumupiliting may ransom sa Quran, wala. Tinitwist mo yung aya eh. Walang ransom sa Quran. May salitang ransom, fidya, pero yung tao, mag-a-attend na maransom siya. Pero, sabi ni Allah, kalla, aba hindi po pwede ang ransom dito. Yun po ang sinasabi ng Quran. Ha? Tandaan nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, pagdating ng araw, sila kamunguyan ninyo. Gusto nyo sila mapahamak kaysa sa inyong sarili. Kasi nakita nyo na yung apoy ng impyerno yung pagpaparusa. Yan pong ibinabahagi ko sa inyo. Ngayon, eto ngayon, kasi sabi nga ni Ronald, matagal na kami nag-uusap eh. Kaya, kabisado ko na si Ronald eh. Bago ako tumayo dito, ano kaya sasabihin ni Ronald? Ano kaya yung sasabihin niya? Ha? Hindi na tayo masyadong nanguhula eh. Kasi kabisado natin si Ronald, kung baga sa boxo. Alam natin kung mag-jump siya. Diba? Alam natin kung mag-ride siya. Eh, may binasa sa kanina. Ano binasa niya? Pakilabas kapatid. Ha? Projector natin. Ano yung nilabas ni Ronald kanina? Oops, yung... sorry. Nasa na. Okay. Balik mo. So, isa delay, ha? Anyway, ang nilabas po niya, tama po yung hula ko. Kapagkat ang nilabas na, tama ba, Ronald? Yan, okay. Tama ba, Ronald? Ang nilabas mo ay Leviticus chapter 17, verse 11. So, tumamba po tayo. Wala ba? Nasubukan mo ba? Sige, anyway. Ang sabi po, binasa ni Ronald yung Leviticus chapter 17, verse 11, para patunayan po sa atin na talagang ang dugo ang tanging paraan upang tayo'y maligtas. Kapatid? Ngayon, wala namang sinabi doon sa Leviticus chapter 17 verse 11, kapatid na Ronald Tubitos, na ang dugo ang siyang tanging tumutubos. O ang dugo, upang ang dugo lamang ang pantubos ng kaluluwa. Wala pong ganun na nakalagay sa makikita po natin. Maganda sana kung nakita ng audience eh. Pero magkagano pa man, the show must go on. Walang po yung mic. Meron pong hindi sinasabi si Ronald Ovidius po dito. Yung chapter 17 verse 11, hindi po nagpapatunay na ang dugo lamang ang tanging paraan upang ipantubos sa kaluluwa. Paano, Ronald, kung may ibang talata rin mababasa tayo sa Biblia na pantubos din ang kaluluwa? At merong hindi sinabi si Ronald doon eh. Para saan yung dugo ng hayop
na sinasabi doon. Yung hayop kasi, toro, o kaya kambing, o kaya tupa, ialay mo. Para saan? Kasi daw, yun ay prelude patungkol sa kamatayan ni Kristo. Mali yan, Ronald. Kasi pag yan ang pinilit, no, itong mangyayari. Yung pong pag-aalay na ginagawa doon sa matandang Israel, yung pag-aalay ng hayop, para lamang sa kasalanang hindi sinasadya. Nakita po nyo? Kasalanang hindi sinasadya at hindi po exclusive sa dugo. Paano kung mahirap ka, wala kang pera, wala kang pambili ng tupa o ng kambing o ng toro? Ano po ang ibang alternative? Pwede po tayong sa pamamagitan ng pera o charity. Yan po'y nakalagay sa Exodus chapter 30 verse 15. Pakibasa mo, kapatid. Ano po ang sabi niya? Gusto ko pong bismillah. Exodus 30:15. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit, at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo. Pagbibigyan nila ng handog sa Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Ipangtubos sa kanilang mga kaluluwa. Tuloy mo pa, kapatid. At iyong kukunin sa mga anak ng Israel ang pangtubos na salapi. At iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, na maging pinakaalaala sa mga anak ng Israel sa harap ng Panginoon, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Yung palang pera, yung charity, pwede rin ipangtubos ng kaluluwa. Yung nakalagay sa Leviticus chapter 17 verse 11, pareho-pareho po. Ang sabi ho doon, to make an atonement for your soul. Sabi sa Leviticus chapter 17. Ganun din ang sinasabi sa Exodus. To make an atonement for your soul. Hindi lang exclusive sa dugo. Pwede rin pala yung pera. Pwede rin yung mga alahas. Pwede rin yung mga pan-charity. Pwede rin matubos ang kasalanan mo. Kasalanang hindi sinasadya, Ronald. Yung bang dugo ni Kristo, pantubos ng kasalanan hindi sinasadya? Aba, magkakaproblema kayo dyan. Oh. Ngayon, ano pa? Ano pa ang pantubos? Maraming hindi sinabi sa Ronald Kasi nung pinaliwanag niya yung talatang ito, dugo lang, wala nang iba. Hindi naman ganun, Ronald Hindi ganun. Halimbawa, wala kang panbili ng hayop. Anong po pwede? Pwede rin insenso. Pantubos ng kaluluwa, nakalagay sa Bilang, chapter 16, verse 46. Pakibasa mo, kapatid. Kasi yan po nasa PowerPoint supposed to be. At sinabi ng Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban, at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan, at dalhin mong madali sa kapisanan, at itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumalabas sa harap ng Panginoon. Ang salot ay nagpapasimula na. At kinuha ni Aaron gaya ng sinalita ni Moises, at siya ay tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya ay naglagay ng kamangyan at ininubos sa bayan. Yung kamangyan, insenso, pwede rin palang pantubos. Ano pa ang pwede pantubos? Dugo lang ba? Walang nakalagay, Ronald. Dugo lang ang pupwede. Wala pong ganun. Kaya hindi mo, alam mo, hindi makakalusot. Kung yan lang ang talata, no? Pwede makalusot si Ronald. Kaya lang hindi makakalusot sapagkat may ibang talata Tapos Muslim pa ang kausap ni Ronald ngayon. Tapos si Karasin Indasan pa ang kausap niya. Kaya hindi makakalusot. Ano pa? Ano pa ang pantubos? Pwede rin palang pantubos yung ibon. Hindi lang dugo ng hayop, ibon. Ano pong ibon? Dalawang bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapati. Pakibasa mo, kapatid. Nakalagay sa Leviticus chapter 5 verse 7.
At kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, Pero, ay magdadala na siya sa Panginoon na pinakahandog niya sa pagkakasala. Dahil sa ipinagkasala niya ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati, ang isa ay pinakahandog dahil sa kasalanan. At ang isa ay pinakahandog na susunugin. yun, bato-bato tsaka kalapati, pwede rin pala. Hindi lang duguro na. May alternative eh. Wala kang pambili ng hayop. Pwedeng insenso. Walang insenso, pwedeng ibon, bato-bato, kalapati. Wala pa rin, halimbawa. Ano ba? May nakakalam kung ano ba maliban sa bato-bato, ibon? Sa mga Christian, yung nagbabasa ng Biblia. Maliban sa bato-bato. Pakibasa mo kapatid, chapter 5, verse 11. Datapwat kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati, ay magdadala nga siya ng ikasampung bahagi ng isang ipa ng mainam na harina. Harina, pwede! Anong gagawin sa harina? Na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, ni bubuhusan man niya ng kamangyan, sapagkat handog dahil sa kasalanan. Ayun, handog dahil sa kasalanan. Pwede pala harina. Hindi lang duguro na. Kaya yung theory of substitution mo, kiba yun. Bakit ka pinipilit dugo? Hindi naman nakalagay dugo lang eh. Pwedeng insenso, pwedeng ibon, pwedeng harina, pantubos ng kasalanan. Anong klaseng kasalanan? Anong klaseng kasalanan? Pakibasa mo kapatid ang Levitico, nakalagay sa Levitico chapter 4. Chapter 4, verse 2. Salitain mo sa mga anak ng Israel na iyong sabihin, kung ang sinuman ay magkakasala ng hindi sinasadya sa alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, at gagawin ng sinuman sa kanila. Kung ang pinakahirang saserdote ang magkakasala ng gayon, na hindi magdala ng sala sa bayan, ay maghahandong na siya sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan na ipinagkasala ng isang kuyang toro na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan. Kasalanan hindi sinasadya, ang tinutukoy po dyan. Yan ang sinasabi po ng Levitico. Yung kasalanan, yung pag-aalay po ng hayop, para po sa kasalanan, hindi sinasadya. Paano po yun? Paano mo i-relate kay Jesus Christ yun? Yung palang pag-aalay ng mga Hudyo noong panahon, para pala sa kasalanan hindi sinasadya. Halimbawa ng hindi sinasadya. Kasi required ang Sabat sa mga Hudyo, di ba? Sabado. Nakakalimutan mo Sabat, akala mo linggo, namingwit ka, bawal mamingwit. Magtrabaho ka, bawal magtrabaho. Sabat pala. Pag-aalay ka ngayon ng hayop. Kasi, nagkasala ka, hindi mo naman talaga intention. Para yung sa kasalanan hindi sinasadya. Paano pag sinasadya mo kasalanan? May pandubos ba? Wala. China-challenge kita dyan, Ronald. I challenge you. Pag sinasadya mo ang kasalanan, walang pagtubos na sinasabi ang Old Testament. Kasi para bang talagang sinasabi ni Ronald, ang Diyos hindi talaga kayang magpatawad eh. Yan ang premise ng Christianity. Ang Diyos hindi kayang magpatawad. Yan ang malaking problema. Nagdidiman siya ngayon ng dugo. At pag wala daw dugo, walang kapatawaran. Sino may sabi? Sumulat ng Hebreo, chapter 9, verse 22, na hindi maintindihan kung sino author. Ewan ko lang kung naniniwala si Roland na si Pablo author ng Hebreo. Bakit mo naman isa sa alang-alang ng aking kaluluwa? Sa isang aklat na pinagtalunan nga kung kasama yan sa Canonicals. Ayaw nga ni Martin Luther yung Hebreo. Hindi mo maintindihan kung sino author. Sabi ni Wallace yan, isang Bible scholar. Hindi yan ang topic natin. Pero,
Hindi sinabi ng Diyos, Ronald, na ang tanging kaligtasan ay dugo. Hindi sinabi ng Diyos, Ronald, pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. I challenge you, Ronald, basahan mo kami na sinabi ng Diyos sa Biblia. Tanging dugo lang, wala nang iba. Kung walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. Walang ganyan. Walang nakalagay na ganyan. Ngayon, para bang pinapalabas ni Ronald, ang Diyos talaga hindi nagpapatawad. Hindi na po ganun ang gusto ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad po ng mga kasalanan. Hindi niya kailangan ng pag-aalay. Hindi niya kailangan ng dugo. Ano po ang sample po natin dito? Sa Bible muna po tayo. Mamaya po sa Quran tayo. Ang sabi po, halimbawa, kalugdan baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa o ang mga 10,000 ilog na langis. Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa. Kanyang ipinakikilala sa iyo, tao, kung anong mabuti at anong inihingi ng Panginoon sa iyo. Gumawa ng may kaganapan at ibigin ng kaawan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang gusto ng Diyos eh. Hindi po operate, lumakad ka na may pagpapakumbaba at sumunod ka sa palatuntunan ng Diyos. Ano pa? Gayon din, kahit po si David, hindi po nag-alay para patawarin ng Diyos. At gayon din ang tinuturo sa Isaias. Ito ang tanong ko sa iyo, Ronald. Bakit kung talagang kailangan ng dugo, bakit ganito ang sinabi sa ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, pakinggan po ninyo. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at tumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking nang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at papagalingin ko ang kanilang lupain. Pwede kang mag-repent na walang pag-aalay eh. Bakit mo sinasabi na kailangan ng dugo at pag walang dugo hindi papatawarin? Mali yun! Nilikot ng sumulat ng Hebreo, yung nakalagay sa Salmo, yung nakalagay sa Old Testament. Maling-mali po yun. Bakit? Ano pong mangyayari sa isang taong makasalanan? Ang taong makasalanan ay mamamatay. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Pero ano pong solusyon? Kailangan ba mag-alay para patawarin tayong tao? Hindi po. Ang sabi sa Ezekiel chapter 18 verse 21, ngunit kung ang masama ay humihiwalay sa kanilang lahat ng kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ng lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Oh. Pwede kang patawarin ng Diyos eh. Nagpapatawad po ang Diyos eh. Kahit sa Old Testament, kahit sa Bible eh. Eh bakit kung ipaliwanag mo, Ronald Ovidos, ang Diyos ay hindi kayang magpatawad? Kailangan may bayad. Ito po ang tanong ko sa inyo. Tinuro ba ng Diyos, ayon sa Biblia, kailangan niya ang dugo para siya magpatawad at magligtas? Ha? Sa mismo nagsabi niya? Sabi ng Diyos? Diyos mismo nagsabi? Pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. Wala pong ganun sa Old Testament. Yan po ang challenge ko sa kanya. Kailangan makumbinsi kayo. Dugo lamang, tanging dugo, wala nang iba. Ito pang masaklap. Tinuro ba ni Jesus Christ yan? Ha? Maganda, mabasa mo yan, Ronald. Tinuro ba ni Jesus? Pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. Hindi ganun nakalagay sa Bible. Ano nakalagay sa Bible? Para saan pa yung tinuro ni Jesus Christ sa Bible nyo? Prodigal son. Ano yung prodigal son? Nagkasala yung anak. Pagkatapos nagbalik loob yung anak, humingi ng patawad sa ama. Anong ginawa ng ama? Dugo, mag-alay ka. Anong ginawa? Pinatawad siya. Pinatawad niya ang kanyang anak. Anong tinuturo doon? Patatawarin ka ng Diyos eh. Walang kapalit. Walang kapalit. Katulad ng tinuro sa Quran. Anong tinuro sa Quran? Yung original forgiveness ng Diyos ni Allah. Oo, nagkasala si Adan at Eva. Nagkasala sila. Sabi ng iba, hindi siya pinatawad ng Diyos eh. Ang lupit talaga ng Diyos pag ganun. Wala naman silang kamuang sa kainatan ng kasalanan. Nagkasala sila, hindi sila pinatawad. Eh tayo ngayon, paulit-ulit na nagkakasala.
Hindi ba? Paulit-ulit na nagkakasala. Tapos si Adan at Eva hindi pinatawad. Anong sinasabi ng Quran? Sila'y pinatawad. Sila'y nanalangin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aming Panginoon, kami tunay na nagkasala. Malibang kami patawarin mo, kami mapapabilang sa mga talunan. Ano sabi ng Quran? And Allah pardon them. At sila'y pinatawad. Bakit? Sapagkat si Allah ay Ghafurur Rahim. Ang most forgiving, most merciful. Yun ang tinuturo ng Quran. Original forgiveness ng Diyos. Nagkasala ka, tapos hingi ka ng kapatawaran with all sincerity. Ilang minutes na lang, kapatid? 4? Okay. Maraming talata sa Biblia, Ronald. Ang Diyos nagpapatawad. Pwede kang humingi ng tawad. Pakinggan mo ang sinabi sa unang Samuel, chapter 15. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na sinusunugin at sa mga hain, na gaya ng pagsunog ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagtinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kita mo, pagsunod ang gusto ng Diyos eh. Ayaw niya ng hain. Ayaw niya ng hain. At ang sinabi pa sa isang talata, hain at handog ay hindi mo kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan, handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Likod ito ng sumulat ng Hebreo. Pinalitan po ito, mamaya discuss po natin. Sa Isaias, nagpapatawad ang Diyos. Pag nagbalik loob ka sa Diyos, patatawarin ka. Si David, pinatawad din ng Diyos. Sabi ni Nathan, pinapatawad ka ng Diyos. Wala pong offering, wala pong blood, walang dugo. Kaya mali talaga. Hirap na hirap si Ovidius patunayan niya. At I doubt kung makukumbinsi kayo na ang tanging paraan ng kaligtasan ay dugo. Sinabi ba ni Kristo? May lumapit sa kanyang binatang mayaman. Mabuting gulo! Paano kung magmamana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus Christ sa chapter 10 ng Mark, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos! Ang sabi niya, maniwala ka na ako'y mamamatay para sa iyong kasalanan, maliligtas ka. Maniwala ka, ang dugo ko'y alay ko sa iyo, ligtas ka. Hindi ganun na sinabi ni Kristo. Sundin mo ang utos. Utos, kautosan. O, di ba? Eto, Ronald, kung tinubos talaga ni Kristo ang kasalanan ng tao, anong tinutubos niya? Yung kasalanang ginawa noon? Yung kasalanang ginagawa sa kasalukuyan? O yung kasalanang gagawin pa sa hinaharap? Di ba? Ilang minutes na lang, kapatid? 1 minute. Dito ko tatapusin. 1 minute na lang daw eh. Pagbigyan niyo ko ng konti. Anong bad news sa Christianity? Anong bad news? Sabi sa Hebreo, pag nabasa mo Hebreo chapter 6 at chapter 10, pag ikaw pa ulit-ulit na nagkakasala, sinasadya mo yung kasalanan. Eh alam mo sa Islam, pag hindi mo sinasadya, hindi kasalanan yun. Yun ang maganda sa Islam. Pag hindi mo sinasadya, wala kang intensyon, hindi kasalanan yun. Nagmamaneho ka. Nakabangga ka ng bata, wala kang intensyon makapatay. Tumawid yung bata. Wala kang kasalanan sa Diyos. May pananagutan ka siguro sa gobyerno, pero sa Diyos, wala kang pananagutan. Kaya lang ang bad news sa Christianity. Eto ngayon, ang sabi, yung dugo ni Kristo, tumubos ng kasalanan, di ba? Nag-alis ng kasalanan, di ba? Di ba? Anong sabi? Pag paulit-ulit ka nagkakasala, paulit-ulit mong pinapako si Kristo. Pag ikaw'y nagpatuloy, huwag mong sabihin sa akin, Ronald, hindi ka na nagkakasala. Huwag mong sabihin sa akin, hindi ka nagkakasala. Ang sabi ng Hebreo, wala nang haing natitira pa. Hindi ka na kayo pwedeng baguhin ng pagsisisi. Yan ang bad news sa inyo. Ay, paano? Sa Quran. Magandang balita sa Quran. Ang sabi ng Quran,
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. O aking mga lingkod na nagkasala laban sa kanilang kaluluwa, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah, sapagkat tunay na pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan, sapagkat si Allah ang Ghafurur Rahim. Mamili kayo. Yung libro nagsasabi, hindi na kayo pwedeng baguhin ng pagsisisi. O, ang aklat na nagsasabi, pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan. Nakulong bawa na alhamdulillah. Maraming salamat, Sheikh Baskin Hasan. Isang takbir! 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 Masya Allah, tatawagin po natin si Muhammad Lut para